Imagine niyo po ang mga sandali na napakagulo na ng mundo natin. Gera, disasters, global deception, tapos biglang may papasok sa eksena na 144,000 na missionaries na kakalat sa buong mundo. May tatak sila ng Diyos at hindi sila mapipigilan. Sila po ang magiging greatest missionary force in human history. Pero sino ba itong 144,000 na ito? Buksan po natin ang mga Bibles natin at kilalanin natin sila. Sasagutin din po natin ang ilang mga misconceptions tungkol sa kanila. Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Mababasa po natin ang tungkol sa 144,000, una sa Revelation 7 at pagkatapos ay dun sa 14. Pero sino nga ba sila? Sa Revelation 7, narinig po ni John ang isang numero. 144,000 na lingkod ng Diyos ang tinatakan. At ito po ay tatak ng Diyos. Galing po sila sa 12 tribes ng Israel. 12,000 para sa bawat tribo. Sa chapter 14, malalaman din natin na lahat sila ay mga virgin na lalaki. Hindi po sila nagsasabi ng kasinungalingan, walang maipipintas sa kanila. Sila po yung remnant within Israel na binanggit ni Zephaniah. Ang sabi po sa Zephaniah 3 verse 12 to 13, But I will leave within you the meek and humble. The remnant of Israel will trust in the name of the Lord. They will do no wrong. They will tell no lies. A deceitful tongue will not be found in their mouths. They will eat and lie down, and no one will make them afraid. So in short, mga lalaking Hudyo po ito na magpapahayag ng truth sa time ng tribulation. Sila po ang isa pa sa mga patunay ng katapatan ng Diyos sa mga pangako niya sa Israel. Pero baka ang ilan po sa inyo ay naniniwala na ang 144,000 ay nagre-represent sa church. Ang 144,000 ba ay literal o figurative? Sa bawat paggamit po ng number as symbol, meron pa rin po itong nire-represent na object. Halimbawa, yung 7 ilawan po sa Revelations chapter 1, nire-represent ang 7 churches. So 7, may 7 pa rin. Yung 7 baka po na nasa panaginip ng Pharaoh na pinaliwanag ni Joseph the Dreamer ay tumutukoy sa 7 years. Again, nakikita niyo po yung connection. Tapos yung 4 na magkakaibang lupa sa parable ni Jesus ay tumutukoy naman po sa 4 din na magkakaibang kondisyon ng puso ng nakakarinig ng salita ng Diyos. Ano po ang nire-represent ng 144,000? 144,000 na ang hirap po, no? Marunong pong magbilang ang Diyos. Hindi po sinabing 11,999, hindi po sinabing 12,001. Hanggang sa huling number, bilang po ito ng Diyos. Kung ang Diyos po nakapag-ingat ng 7,000 prophets sa panahon ni Elijah, hindi po imposible para sa kanya ang magkaroon ng 144,000 na mga lingkod niya sa panahon ng tribulation. Sinasabi po ng iba na number of completeness daw ito, yung 144,000, at tumutukoy daw sa lahat ng tinubos ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang problema po ng mga interpreters na ito, ang number of completeness pagdating sa paggamit ng number sa symbol sa Bible ay 7. Hindi po 12,000 at lalong hindi 144,000. At isa pa po, ang 12,000 at 144,000 ay dito lang ginamit sa Revelation. Kaya wala pong basihan ang conclusion nila na number of completeness ito. Sa mga naniniwala pong church ito, yung 144,000, very specific po ang revelation na galing ang mga ito sa tribes ng Israel. Sa sobrang specific po nito, binanggit pa ni John kung saang tribe sila galing. Pero alam po natin na ang church ay galing sa iba't ibang lahi. Meron naman pong nagtuturo na iisa lang daw ang tinutukoy ng 144,000 at ng great multitude. At ito nga daw po ay ang church. Ang ginagawa nila, kinukumpara po nila ito sa paglalarawan ni John sa Panginoong Jesus na minsan daw ay tupa at minsan ay leon. So sobrang magkaibang hayop yan, yung isa maamo, yung isa naman mabangis. Pero iisa lang daw ang tinutukoy. Kaso may problema po ang comparison na ito. Kasi yung sa Panginoong Jesus, malinaw po na figurative kasi alam naman nating naging tao ang Panginoong Jesus gaya natin. Pero ito pong 144,000, gaya po ng napakita ko kanina,
Wala pong basis for figurative interpretation. At kung ang great multitude po ay tumutukoy sa buong church, ang problema po dyan, malinaw na sinabi ng kausap ni John na ang great multitude ay galing sa limited time ng Great Tribulation at hindi po mula sa lahat ng panahon. Kapag inaral niyo po ng mabuti ang Revelation 7, makikita niyo pong dalawang magkaibang grupo yan. Ang 144,000 ay bilang, pero ang great multitude ay hindi mabilang. Yung 144,000 ay mga Hudyo, pero ang great multitude ay galing sa iba't ibang lahi. Kaya malabong iisa po ang tinutukoy dyan. Kaso sabi ng iba, yung mga Hudyo nga daw ngayon, sa time natin, hindi nila matrace kung saang tribe sila galing. Well, para po sa ating mga tao, problema po talaga yan. Pero para sa Diyos, nakilala kung sino ang sa Kanya, hindi po yan problema. Mababasa po sa Revelation 14 ang spiritual life ng 144,000. Nakatatak po sa noo nila ang pangalan ng Ama at ng Anak. Yan po yung tatak na nilagay sa kanila sa Revelation 7. Sa Bible, ang seal po ay tumutukoy basically sa ownership. Pag-aari sila ng Diyos. Sa ibang verse, mababasang tinubos o binili sila. Tapos may sense of protection din po ang seal sa kanila gaya ng mababasa sa Revelation 9 kung saan pinagbawalan po yung mga demonic na balang na saktan itong mga may seal ng Diyos. And actually makikita din po natin yung hint niyan dun sa sinabi ni Zephaniah kanina sa binasa ko. Liban po sa sila ay pag-aari ng Diyos, mababasa din po na morally pure sila. Pinapaliwanag po ng iba na spiritual daw o figurative yung pagiging virgins nila. Impossible po bang literal virgin sila? Hindi po. May mga lingkod ng Diyos sa scriptures ang virgins. At itong 144,000 po ay magpapanatili ng kanilang purity or virginity sa kabila po ng napaka-immoral na society sa panahon ng tribulation. Mababasa din po nating sinusundan nila ang tupa saan man siya magpunta. Ibig pong sabihin nito, hindi mga ordinaryong believers ito. Mga radical followers ito ng Panginoong Jesus sa panahon ng tribulation. Fully devoted, completely loyal servants sila ng Panginoon sa panahon na yon. Tapos tinatawag po silang first fruits. Most probably nangangahulugan po itong sila ang mga unang mananampalataya sa tribulation. Posibleng bunga po sila ng preaching ng two witnesses at sila ang pasimula ng napakalaking revival na mangyayari. Madalas po na iniisip tungkol sa tribulation ay judgment. Pero makikita po natin sa Revelation na mangyayari sa tribulation ang pinakamalaking evangelistic movement sa kasaysayan. Matapos pong ipakilala ang 144,000, nakita po ni John ang napakaraming tao. Hindi mabilang. Pansinin niyo po na hindi sila kilala ni John considering na isa siya sa pillars ng early church. Mababasa po sa Revelation 7:14 na sila ay mga believers na namatay sa panahon ng Great Tribulation. Hindi po ito believers from all ages. Ganyan po karami ang magiging bunga ng evangelistic ministry ng 144,000. Ngayon, although wala po tayong mababasa na nagsasabing ang 144,000 ang magsisilbing evangelist sa panahon ng tribulation, makikita po natin sa Revelation 7 ang cause and effect. Pinapakita po ng Revelation 7 verses 1 to 8 ang 144,000 na lingkod ng Diyos na maaaring maglingkod sa Kanya sa paraan ng pangangaral tungkol kay Kristo dahil gaya po ng mababasa sa Revelation 14, walang maririnig na kasinungalingan mula sa kanila. Katotohanan po ang dala nila. At ang natitirang verses ng Revelation 7 naman ang magpapakita po ng bunga ng paglilingkod nila. Mga taong nakinig sa katotohanan tungkol kay Kristo. Kaya nga nakapunta lang po sila sa langit dahil sa dugo ni Kristo. Kahit sa gitna po ng paghatol, gusto pa rin ng Diyos na marinig ng mga tao ang mabuting balita. Dahil yun po ang kapangyarihan niya na nakapagliligtas sa mga sumasampalataya. Kahit sa gitna po ng tribulation, gaya po ng mababasa natin sa 2 Peter 3:9, patient pa rin ang Diyos at hinihikayat na magsisi ang mga tao dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman.
Personally po, naniniwala akong ang pangangaral ng two witnesses ang magiging dahilan para sumampalataya itong 144,000 sa Panginoon. Tandaan niyo pong Jewish males itong 144,000 na ito at ang two witnesses ay makikita and mamamatay din sa Jerusalem. Although ang effect po ng ministry nila ay mararamdaman sa buong mundo. At itong 144,000 na ito ang posibleng magpakalat ng gospel sa iba pang panig ng mundo. Hindi po pinaliwanag sa atin kung bakit. May ilang clues po tayong pwedeng tingnan. Una po, ang tribe po ni Ephraim ay tinatawag din minsang tribe ni Joseph. So ito po ang posibleng dahilan kung bakit Joseph ang mababasa natin at hindi Ephraim. Tungkol naman po kay Dan, may dalawa pong possibilities ang pwede nating i-consider. Una, maaari pong naubos ang lahi ni Dan dahil sa pakikihalubilo nila sa ibang lahi. Posibleng ito po ang dahilan kaya sa 1 Chronicles chapters 4 to 7, hindi nyo rin po mababasa ang tribo niya. Ang ikalawa naman pong possibility ay tungkol sa kasalanan. Sa Judges chapter 18, mababasa po natin ang matinding idolatry na kinasangkutan ng tribo ni Dan. At nagtuloy-tuloy po ito hanggang bago ang captivity. Kaya disqualified daw sila to serve God. Tapos may mga naniniwala din po na hindi siya isinama dahil sa kanya daw manggagaling ang Antichrist. At ang ginagamit po nilang reference para dito ay yung Genesis 49 verse 17, Deuteronomy 33 verse 22 at saka Jeremiah 8 verse 16. Napakaganda po ng makikita nating truth tungkol sa 144,000. Na kahit sa gitna ng kadiliman at kasalanan, may mga lingkod pa rin ng Diyos na magagamit niya. Habang nagpapakalat ng kasinungalingan ang Antichrist, may mga lingkod ang Diyos na ang tanging ipinapahayag ay katotohanan. Dahil kahit nasa gitna na ang Diyos ng pagpapakita ng puot sa mundo, nagliligtas pa rin siya. Subscribe for more content.